Para naman po sa mga balita sa labas ng bansa, US President Donald Trump at Russian President Vladimir Putin nagkasundong susugpuin ang terorismo. At pagpili po naman sa susunod na Director General ng World Health Organization o WHO, nasa huling yugto na. Ang mga detalye ng balitang ito mula kay Juliet Carangyan. Juliet. Nagkasundo sina US President Donald Trump at Russian President Vladimir Putin para sugpuin ang terorismo, partikular ang Islamic State Group. Sa pahayag ng White House, naging positibo umano ang pag-uusap sa telepono ng dalawang lider at magandang simula para higit pang mapabuti ang relasyon ng dalawang bansa. Matatandaang nabahiran ang relasyon ng dalawa matapos akusahan ng US Intelligence ang Russia ng panghahak sa mga computer ng Democratic National Committee at sa panghihimasok nito sa 2016 US presidential elections. Samantala nagrally ang libo-libong anti-abortion activists sa Washington bilang pagpapakita ng pagtutol sa abortion. Ito ay bahagi ng taunang selebrasyon ng March for Life. Ang naturang rally ay dinaluhan ni US Vice President Mike Pence na kilalang tumututol sa abortion. Matatandaang nilagdaan ni Trump ang isang executive order na tumututol sa pagbibigay ng pondo sa foreign organizations na nagsusulong ng abortion. Nasa huling yugto na ang pagpili sa susunod na Director General ng World Health Organization o WHO. Kandidato sa naturang pwesto ang kauna-unahang African candidate na si Ethiopian Minister of Foreign Affairs Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Sumunod ay si David Nabarro ang kasalukuyang Special Advisor to the UN Secretary General on the 2030 Agenda for Sustainable Development and Climate Change. At pangatlo naman si Sania Nishtar, isang Pakistani cardiologist, manunulat at aktivista. Ang pagpili sa susunod na leader ng WHO ng 174 na miyembro ng World Health Assembly ay magaganap sa Mayo. Ang mahala lang siyang papalit sa kasalukuyang Director General ng institusyon na si Margaret Chan na nanungkulan sa organisasyon sa loob ng 10 taon. Mga balita naman sa labas ng bansa, Russian President Vladimir Putin handang makipagtulungan sa administrasyon ni US President-elect Donald Trump para sa kapakanan ng global at regional issues lalo na sa hanay ng international security. At Lamia Airlines pinatawan ng indefinite suspension ng Bolivian Civil Aviation Authority matapos ang malagim na trahedya ng pagbagsak ng charter plane nito kamakailan. Narito ang report ni Trixie Jaafar. Nagpahayag si Russian President Vladimir Putin na handa itong makipagtulungan sa administrasyon ng US President-elect Donald Trump at dagdag pa nito na importanteng inormalize at bumuo ng bilateral relations sa patas at mutually beneficial basis. Ayon kay Putin, ang kooperasyon ng Russia at Estados Unidos sa pagresolba ng global at regional issues ay nasa interes umano ng buong mundo. Dagdag pa niya, ang dalawang bansa ay may responsibilidad na masigurado ang international security, stability at ang pagpapatibay ng non-proliferation regimes. Anumang tangka umano na mabuwag ang strategic parity ay higit na mapanganib at maaaring humantong sa global catastrophe. Umaasa ang Russian President sa pakikipag-alyansa sa Amerika laban sa international terrorism. Matatandaang pinuri ni Trump ang liderato ni Putin sa kabila ng pambabatikos ni Hillary Clinton noong kasagsagan ng eleksyon. Pinatawan ng indefinite suspension ng Bolivian Civil Aviation Authority ang operasyon ng Lamia Airlines. Ito ay matapos ang madugong pagbagsak ng isa nilang charter plane sa Colombia na ikinasawi ng mahigit na 70 pasahero sa Medellin, Colombia. Batay sa ulat, nagbabala umano ang isang empleyado ng Santa Cruz de la Sierra Airport sa Lamia representative na hindi sapat ang fuel on board kung magkakaroon ng emergency. Nakuha sa cockpit audio recordings ang ilang ulit na paghingi ng piloto ng permiso upang lumapag sa kawalan ng gasolina at total electrical failure. Tinatayang 6 na tao ang nakaligtas, 3 dito ay kabilang sa Chapecoense soccer team, isa ay journalist at 2 pa ay miyembro ng flight crew. Nagtipon-tipon sa Medellin ang 40 katao upang mag-alay ng dasal sa mga nasawi. Pinayuhan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Armed Forces of the Philippines na huwag hahayaang manaig ang teroristang grupo na Islamic State of Iraq and Syria o ISIS. Inatasan ng Pangulo ang AFP na gawin ang kanilang tungkulin na tiyakin ang kaligtasan ng bansa. Nagbabalik si Rocky Ignacio.
Huwag magpatalo sa teroristang grupong Islamic State of Syria and Iraq o ISIS. Ito ang mahigpit na payo ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga sundalo sa ginanap na tradisyonal na hapunan sa Armed Forces of the Philippines Council of Sergeants Major sa Malacanang. Ayon sa Pangulo, tiyakin ng mga ito na ang kanilang mga bala ang tatama sa mga terorista. Facing a very serious threat. Remember that kung ISIS na, change the whole... Huwag kayong mag-surrender dyan. I-reserva mo yung last bullet mo para sa... Kapag i-capture ka, pahirapan ka, gawin kang boy, tapos luluglugin. Kung tayo na lang naiwan doon, barilin mo ako, to barilin kita. Para hindi magsakit na magbaril na sarili mo. You know, the ISIS is an extremist. Higit ng Pangulo, tiyaking hindi makalalabas ng Marawi ang mga ito at gawin nila ang kanilang mga tungkulin na protektahan ng taong bayan laban sa mga banta ng karahasan. Mga babae doon, pag ayaw magipag-sex sa kanila, sinusunog. Pati mga bata, tinatapon doon sa mga hayop to. Huwag kayong magkumpiyansa dyan. Pag dumating yan sila, sabi ko, limit, sabi ko ang guidance ko, limit the fighting dyan sa Marawi. Huwag ninyong palapasin sa Marawi kasi kung mag-widespread yung ang gamit nila, putok-putok eh. Di mo, kasi alam mo yung muro ang lula ko, hindi ko maintindihan itong mga na my mother is half Maranao. Tatay ko si Buano. Yung just to kill and kill. Anong klase? Kasunod nito, itiniyak rin ng Pangulo sa kanila ang pagpapaabot ng tulong para sa mga pamilya. Isinulong ng Pangulo ang pagbibigay ng libreng edukasyon sa mga anak ng sundalo. Hinikayat rin ni Pangulong Duterte ang mga sundalo na mismo sa kanya lumapit sa panahon ng pangangailangan. No? They have nothing to do. We are united. The opposition and the administration has always considered the enemy of the state ang Communist Party of the Philippines. Now, the reason why I categorize also the entire organization is because of what they did. They announced publicly that they were lifting the ceasefire order February 10. But they were killing my soldiers and policemen in the meantime. Ano ba, saan ba ang honor mo dyan? And ang problema, you know, army to army, so saan na may respeto? Why do you kill a government soldier 73 times? Anong kaputahan yung putang inang yan? Why do you do that? Nangin mo sundalo, asok? Di wala ka ba lang respeto na kalaban mo in the field of battle? There is always honor. And that is why, saan ang belligerency dyan? And they are burning equipments of companies who refuse to pay revolutionary taxes. They have wreaked havoc in the economy. So, kung anong gustong gawain ninyo sa gobyerno o sa tao, gagawin ko rin sa inyo. What? I do not. Yung Geneva Convention is only good if you are a rebel front. You do not have the honor. Wala. Geneva, no. And the human rights should look into the killing of the soldiers. Sir, will you consider declaring all-out war against them? No, I may say that's a law enforcement, but I have the armed forces. They are considered terrorists, legitimate enemy. No. Law enforcement lang against terrorists. Period. Sir, panawagan niyo sa taong bayan ng Pilipinas. Well, I said mamili kayo. Maniwala kayo sa komunista which has been fighting government for 50 years. I went out of my way, sometimes being humbled when they retort to insulting remarks. Nilulok ko yan because I wanted to end a 50-year-old war. But apparently,
it seems to me that itong mga terorista wants another 50 wars of killing of Filipinos. Patayan tayong Pilipino ang gusto nila. Okay. They were released on condition that they will participate in the Oslo talks. The only way to do that was to give them the right to bail. But actually, leaders sila, they are not qualified. But we had to convince the judges, despite of the objections of the judiciary, nakiusap na lang kami so that the talks will succeed because ako, personally, I'm desperately trying to find a way to end this 50 years old war. Sabi nila, by the way that they have behaved, they do not want it, and so, I will oblige. Sabi ko sa akin, tumawag si, I think it was Belio or Doresa, just called in this afternoon, earlier before I went inside for a conference with the military officers. Ano ba sabi ko, fold your tents. And yung lahat ng nasa labas, kayo na-release. Umuwi na kayo dito because you are wanted. And upon your arrival, I will arrest you and place you back in prison. Okay? Then ngayon, kung ayaw ninyong bumalik, you are fugitives, I will cancel your passports and will inform the international police for an international warrant. Ngayon, gusto ninyong mag-asylum sa Netherlands? O sige, dyan. Because you know, the most ignominious that can happen to a Filipino is to die in somebody else's country.